Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron tayo dito na automatic voltage regulator, ayan, na brand Meiji at ang model SBC 3000 watts. So yung output nito mga boss, bale meron tong 110 at 220. Kung titignan nyo, ayan, dalawang 110 volts at dalawang 220 volts. Yan bale yung kanyang output. Ngayon, ang issue naman nitong voltage regulator na to, basta customer, ayaw daw mag-power. So, base sa nakikita natin mga boss, ayan, itong kanyang quick start, lubog, tapos ito naman kanyang main power, ayan no, sunog na. So, possible mga boss, kaya hindi na nagpa-power on to dahil sunog na tong kanyang main switch. Pero, check pa rin natin yan, tignan natin kung meron pa bang ibang problema to. So, malalaman natin mamaya yan. So, bago natin buksan ito mga boss or ayusin, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload ng gagawin natin, ma-notify kayo. So, ayan mga boss, bale buksan ko lang. So, tignan natin kung yun lang ba yung problema, itong kanyang main switch at itong kanyang start button. So, malalaman natin din yan. So, sana yun na lang para hindi na tayo matagalan pa sa pag-repair dito mga boss. So, forward ko na yung pagbukas dito para madali na tayo. So, ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong voltage regulator. Papasinin natin mga boss, marumi na tong kanyang servo motor. Ayan. Puno na ng carbon. Ayan, no. Pero mamaya na natin linisin yan. Sa ngayon mga boss, unahin na muna natin tong kanyang main switch. Para malaman na natin kung yan lang ba yung problema or meron pa bang iba. So itong kanyang quick start, ayan no, lumubog. Papasinin nyo. So, nang gagawin natin dito mga boss, dahil sunog na tong kanyang main switch, bale, papalitan na natin yan. So, ikakat na natin sa mismong wire yan. Yan kasing mga wire na yan mga boss, naka-solder dito sa main switch. So, hindi gumamit ng connector para pwede natin tanggalin or bunutin na lang. So, ito naka-solder. So, ikakat ko na lang ayan. So, sa mga beginners dyan, bago kayo mag-cut, para hindi kayo maligaw kapag babalik nyo yung mga wire na yan. So, gawin nyo, picturean nyo mga boss. Para hindi kayo maligaw. Pero ako lalagyan ko ng masking tape yan. Yan kasing kulay blue na wire na yan at kulay puti magkasama. Para malayo tayong maligaw. Ayan. Ngayon, after natin maputol yung puti, yung blue. So, sunod, ayan, yung blue. Papasinin nyo kasi mga boss, yung ibang wire, ayan, same yung kulay, puti. So, may tendency na maligaw tayo dito kung hindi natin mamarkahan yung mga wire na yan. Pero mas better na rin yung ganyan para sigurado at para kapag nakapagpalit na tayo ng main switch, so hindi na tayo mahirapan pa. So, sa mga beginners dyan, kapag ganyan yung pinapalitan yung switch, same yung mga kulay na wire. So, gawin nyo lang mga boss, lagyan yung marka para sigurado. Pag pinaka the best dyan, picturean natin bago natin i-cut or tanggalin yung mga wire. Ngayon mga boss, after natin malagyan ng marka yung mga wire na yan, so tatanggalin na natin tong main switch para yun na nga mapalitan na natin. So, sa mga baguhan dyan, once na nagpalit kayo ng switch, halimbawa, katulad dito mga boss, medyo maraming wire yung nakakonect dito sa switch. Tapos mga boss, ang mahirap pa doon, yung mga wire na connected dito sa switch, ayan, ang papasin ninyo, same yung mga kulay. Katulad dito, sa tinanggal natin, tatlo yung kulay white na wire. So, once na nagkabali-baliktad dyan, so may tendency na hindi maguntong inayos natin or posible lalong masira. So, para sigurado, ganyan yung gawin nyo mga boss. Lagyan yung marka.
Ngayon, kung titignan nyo, bale natanggal ko na itong kanyang main switch. Ayan. So, papasinin natin itong main switch na yan. Talagang sira na. So, panigurado, sunog na yan sa loob. Ngayon, kung wala akong pamalit natin mga boss, para mailagay na natin. Ayan, kung titignan nyo, bale ito ilalagay natin ngayon. So, bagong-bago pa yan, hindi pa nagamit. Papansinin nyo mga boss, yung switch na yan, apat yung terminal. So, bago natin ilagay yan mga boss, ititest ko na muna para sigurado. So, naka-time style lang tayo mga boss, para lang tayo nagtitest ng fuse dito. Ngayon mga boss, dahil okay naman tong switch na bago, so ilalagay na natin yan para malaman na natin kung mag-on na ba tong voltage regulator, kung yan lang ba talaga ang problema mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko na may tap yung mga wire dito sa main switch. So sa mga beginners dyan, hindi po pwede magkabali-baliktad yung mga wire na yan connected dito sa main switch. So tayo, kaya naglagay din ako ng marka mga boss para sigurado rin tayo na hindi tayo magkamali. Sa mga beginners dyan, gano'n lang yung gawin nyo mga boss. Lagyan nyo muna ng marka kapag ganyan na yung mga wire, same yung kulay, tapos marami pa. So, isang tip ko yon sa inyo. Ngayon ito, mamaya na natin papalitan yan. So, ito try na muna natin itong AVR or voltage regulator. Tingnan natin kung mag-on na ba mga boss. Kung yun lang ba talagang problema itong kanyang main switch. So, ngayon natin malalaman yan. So, saksak ko lang. Ayan mga boss, bale nakasaksak na itong power cord. Ngayon, switch on na natin. Ayun, kung napansin nyo, nag-on na itong voltage regulator. Kaso dito sa voltmeter, wala pa tayong output. Kasi nga, hindi pa natin pinindot itong kanyang quick start. So, try natin pindutin yan. Pansinin nyo mga boss. Ayun. So, kung napansin nyo, pag pindot natin dito sa button na quick start, so, dun na tayo nagkaroon ng output dito sa voltmeter. Ngayon, patay natin ulit. Ayan, try pa natin. Power on. Pansin nyo mga boss sa voltmeter. Ayan, 0. Ngayon, pindutin natin tong quick start. Pansinin nyo mga boss. Ayun. So, kung napansin nyo mga boss, nung pinindot natin tong kanyang quick start button, so dun pa lang tayo nagkaroon ng output dito sa voltage regulator na yan. So try pa natin na isa pang beses mga boss. Ayan, power on. Ngayon, pindutin natin tong kanyang button dito sa kanyang quick start. So kung napansin nyo, pag pindot natin dito sa kanyang quick start button, dun pa lang nagkaroon ng supply itong kanyang output or voltmeter. Ngayon mga boss, bago tayo magpalit ng switch dito sa kanyang quick start, so sukatin na muna natin yung output nito. Tignan natin kung tama ba yung output. So yung supply namin dito sa lugar namin, tama naman, nasa 220 to 230 AC volts. So tignan natin tong kanyang output mga boss, kung ilan ba yung masukat natin. Unahin natin tong kanyang 220 volts. So dito sa 220 volts, meron tayong nasukat na 225 volts AC. So normal naman, tama naman. Sa 110 volts naman, ayun, nasa 112 to 113 volts AC sa 110. So, normal lang naman mga boss. Bale, ito lang talaga may problema, itong kanyang main switch. Ayan. Ngayon mga boss, ngayon nagpa-power on na itong voltage regulator. So, ito naman yung ayusin natin ngayon, itong kanyang switch para sa kanyang quick start. Tapos, lilinisin na rin natin itong kanyang servo motor. Ayan, kung papasinin nyo itong kanyang servo motor, marumi na rin. Pero bago yan, maghanap na muna ako ng switch para dito sa kanyang quick start. So, medyo mahirap hanapin to sa tingin ko. Pero try kong maghanap mga boss, ipopost ko na muna itong video. So, ayan mga boss, bale tapos ko na malinis itong kanyang servo motor. Pati na rin yung loob nitong voltage regulator na yan. Ayan. So, negative lang, wala akong makitang ganito na switch dito sa lugar namin. Halos lahat ng electronic shop dito sa lugar namin, wala akong makitang ganito. So, itong switch na to mga boss, bali okay pa naman. Ang problema lang, basag na. So, hindi na natin pwedeng ilagay yan dyan kasi putol na nga, wala nang lock. So, dahil wala akong makitang ganito, bale,
Iisa lang yung pwedeng gawin na lang natin dito mga boss, conversion. Ayan. So ito na lang ilalagay natin. So parang same lang, iba lang yung kulay, pero ang problema dyan mga boss, maliit lang. So kung titignan yung pinagkaiba mga boss, ayan. Tapos isa pa, hindi natin pwedeng ilagay yan dyan, ayan. So pwede kung magbubutas na lang tayo ng panibago para mailagay natin yan. So pwede naman yun mga boss, para lang mailagay natin yan. So no choice naman din tayo kasi nga wala tayong mahanap na katulad na dating nakalagay na switch dito sa voltage regulator na yan. So pwede rin naman, lagyan na lang natin ng malaking washer itong switch na nabili ko. So pwede naman yun mga boss. Kaso wala tayong available na washer na malaki para dito. Para sana may lagay natin yan dyan, hindi na tayo magbubutas pa. So try kong ilagay ito mga boss. A few moments later. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale ganito na lang yung ginawa ko. So gumawa na lang ko ng washer na plastic. So yung plastic na ginamit ko na yan, galing yan sa cover ng battery. So mas makapal yan, kaya yan yung ginawa ko mga boss. Ayan, bale dalawa, yung isa sa likod, yung isa naman sa harapan. Ayan, bale ganyan lang. Ngayon mga boss, i-fix ko lang para may lagay na natin. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko lang may lagay yung switch para dito sa kanyang quick start. So, ganyan lang, bale hindi na tayo nagbutas pa ng panibago. So, okay na siguro yan. Ngayon, try na natin mga boss, saksak ko lang. Ayan, switch on. Napansin nyo mga boss, nag-power on na tong voltage regulator. So, wala pa tayong nasukat dito sa voltmeter. Ngayon, pindutin natin tong kanyang quick start. So, pansinin nyo tong voltmeter. Ayun. So, napansin nyo mo, boss. So, gumana. So, sa mga beginners dyan na yan, dapat hindi lang tayo marunong gumawa. Sabi ko nga, kailangan marunong din tayo mag-convert. Or dapat medyo malawak yung ating isipan pagdating sa mga ganitong problema. Katulad dito mga boss, wala tayong mahanap na switch para dito sa yung quick start. So, dapat marunong din tayong, yun na nga, mag-convert. So, tandaan nyo yan kayo mga beginners. So, bale, sasara ko na lang ito mga boss. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, wag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.